is July 21, 2025, and we are launching our daily prayer chain beginning tonight. But before we start praying for a number of important issues inside and outside the church, let's hear first our scriptural foundation for our pilot meeting for this daily prayer chain. Our scriptural foundation is found in the Gospel of Mark, chapter 11, verses 22 to 24. So Jesus answered and said to them, "Have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, 'Be removed and be cast into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Speaking in our native language, ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat,' at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Tayo'y manalangin. Mahal na Panginoon, kami po ay lumalapit sa trono ng inyong awa na may kababaang loob at pagsamo na kami pakalinisin po ninyo sa lahat ng aming sala, upang kami maging karapat-dapat na dumulog at maghayag ng aming mga panalangin ng may matibay na pananalig ayon po sa inyong buhay na salita. Naniniwala po kami, gaya ng nasusulat, na anuman ang aming hingin sa panalangin ay dapat kaming maniwala na ito'y natanggap na po namin at tunay nga na ito'y makakamtan po namin. Una po sa lahat ay aming itinataas ang ika-38 anibersaryo ng inyong gawain sa Jelom Church sa susunod na buwan ng Agosto. Maraming salamat po sa inyong katapatan sa pagpapatuloy ng gawain ito sa kabila ng maraming pagsubok na aming nararanasan. Naway ipagkaloob po ninyo ang mga bagong upuan at kasangkapan sa loob ng aming abang sambahan. Gayon din po ang vehicle registration ng aming minivan para magamit sa aming mga misyon at outreaches. Higit sa lahat, ay balik po ninyo sa inyong gawain ang mga inactive at backslidden members ng Jelom Church. Inaangkin din po namin namang Diyos ang kagalingan at magandang kalusugan ng aming mga kapatid, katulad ni Brother Victor, Sister Mila, at iba pa, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot. Sa ikalawang bahagi ay tinataas po namin ang kaligtasan ng aming kanya-kanyang pamilya at mga kaibigan. Naway bigyan niyo po kami ng lakas ng loob o anointing of the Holy Spirit na may bahagi po namin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kalakip ang himala ng kagalingan at pagbabagong buhay. Naway maranasan din po ng lahat ng pamilyang Pilipinong mga kaloob na ito. Kaligtasan, kagalingan, at iba pa sa gitna ng mga krisis sa aming minamahal na bansa. Sana'y maging matatag, matapang, at nagkakaisa ang iyong iglesia o katawan ni Kristo sa lahat ng dako ng Pilipinas upang ipakita ang inyong katwiran, katarungan, katotohanan na silang susi sa tunay na pag-unlad ng bayan. Naway supilin niyo po ang lahat ng gawa ng dyablo
na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino, gaya ng illegal gambling, drug addiction, senseless killing, political war, at lahat ng uri ng imoralidad. Kaawaan niyo po ang aming bansa at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at pagsuway sa inyong mga kautusan. Maghari nawa sa aming mga puso ang banal na pagkatakot sa inyo at pag-ibig sa kapwa-tao. Salamat po Amang Diyos sa inyong pagtugon sa lahat ng aming kahilingan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na inyong bugtong na anak at aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.